Good morning po sa bawat isa. So, isang maulang umaga po sa bawat isa. No? So, medyo nag-video po muna tayo for today. Dahil nga po, alam naman po natin ang sitwasyon po sa Obando na medyo malalim po ang mga baha. So, sana po we are praying na safe pa rin po ang lahat dyan. At para for the safety rin po ng lahat ng ating mga team and leaders, minabuti po muna natin na mag-produce po muna ng video sermon para sa araw na ito, no? Para din po maging safe po ang bawat isa. So, kamusta naman po ang bawat isa? So, nakakapag-devotion pa po ba tayo? So, dahil natapos na po natin ang Proverbs, no? We are now reading the book of Psalms. Kung ang Proverbs po ay wisdom challenge, ang Psalms naman po ay prayer challenge. Sa iba po, nagbabasa naman po sila ng Ecclesiastes, which is yung mga ngaral. Okay lang din naman po yun. Pero sana makasabay pa rin po tayo din sa ating prayer challenge for this whole months na dadaan. Dahil medyo marami po yung Psalms. Ano? So ngayon po, magkakaroon po tayo ng ating bagong sermon series kung saan pinamagatan po natin itong deeply rooted. No? So, ito na po yung magiging theme na din po natin para sa ating anniversary, yung deeply rooted na makikita po sa book of Jeremiah. So, dito po sa book na ito, ay sa sermon series po na ito, magkakaroon po tayo ng 4 weeks na sermon series at diretso na rin po ito sa ating anniversary. Okay? So, ngayon po, mag-start po tayo para sa ating week 1. Medyo malakas lang po yung ulan kasi hindi po soundproof dito sa kwarto po namin, ano. Pero sana naririnig niyo po ako. So yung week 1 po natin, ang title po ng ating week 1 is When God Calls. So yung ating text will be in Jeremiah chapter 1 verses 1 to 19. So dito po sa Jeremiah chapter 1 verses 1 to 19, pag-uusapan po natin walang iba kung hindi po si Jeremiah. So si Jeremiah, kung nakikilala niyo po siya, siya po yung kumanta ng Nangihinayang. Joke lang. So siya po yung kung tawagin po natin is the weeping prophet. Isa po siyang prophet, kaya po siya tinawag na the weeping prophet o yung iyak na prophet kasi tinawag po siya ng Panginoon at his young age. So sinabi po ng mga scholar na si Jeremiah daw po ay tinawag between 16 to 7 years old nung siya po ay binata pa. So kung titignan po natin, baka po itong si Jeremiah ay nag-e-enjoy pa, pwedeng kasama yung mga kaibigan niya, kaya lang kinailangan na siya ng Panginoon kaya tinawag siya ng Panginoon. So nasa linya din naman po ng mga prophet o mga priest o mga pastor itong si Jeremiah, kaya nung tinawag po siya ay medyo bata-bata pa po siya. So ang sinundan po niyang prophet ay walang iba kung hindi si prophet Isaiah. During this time ang naging malaking problema po ni Jeremiah ay naiwanan siya ng mga tao o yung Juda iniwanan sa kanya nung panahon na ang mga tao ay nakakalimot na sa ating Panginoon. So, walang ibang ginawa yung Juda kung hindi gumawa ng iba't ibang mga idols, gumawa ng iba't ibang mga Diyos-Diyosan, sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At ito po yung tipo ng mga tao na kailangang pagpastoran ni Jeremiah. So imagine niyo po, kailangan niya po itong pasunurin sa Panginoon, i-urge na magsamba pa rin sa Panginoon during his time. Sinasabi din po na itong time na to, yung binigay kay Jeremiah yung paglilid sa pagpa-prophet o pagpipriest sa buong Juda. Ito na rin po yung time na parating na yung judgment ng Panginoon sa Juda. Kung maalala niyo po yung ating sermon series, yung isang sermon natin about sa Jeremiah 29:11, kung saan ang buong Juda, yung buong Israel, kinailangan pong tumira sa bayan ng Babylon, which is sa bahay o sa lugar sa bansa ng mga kaaway for 70 years and stayed in the presence of their enemies.
So yun po yung nangyari kay Jeremiah. Wala siyang ginawa kung hindi sabihan yung mga tao, magsisi kayo, mag-repent kayo. Iniyak ng iniyak ito ni Jeremiah sa Lord, no, na ang mga tao ang kukulit, ayaw pa rin sumunod sa Diyos. Kaya lang, sa kabila ng kabutihan na pinakita ni Jeremiah sa mga tao, alam niyo po ba kung anong pinalit ng mga tao kay Jeremiah? Sinaktan po siya, pinakulong po siya, tinapon siya sa pit, sa malapit na pit, sa malalim na pit, at galit na galit ang mga tao sa kanya dahil nga sa na-experience ng mga tao. Alam nyo nga po, meron nga pong verse doon po sa Book of Jeremiah kung saan sinabi ng Lord mismo sa kanya, huwag ka na mag-asawa at huwag ka na mag-anak dahil ayoko ma-experience ng pamilya mo yung hirap na dadanasin ng Judah. Alam niyo po, at his young age, nung pinag-aaralan ko po ito, no, parang hindi naman po yata dapat ma-experience pa ni Jeremiah to. Parang hindi yata para sa kanya ito. Pero ito po yung gusto kong makuha natin. Ano? God prepares His servants before He uses them. Hindi naman po tinawag ng Panginoon si Jeremiah nang hindi niya hinahanda itong si Jeremiah. God will not put you into a ministry na hindi ka rin handa, gaya ng ginawa ng Lord kay Jeremiah. Kaya nga po, no, ang pinaka-greatest question lang talaga natin na gusto kong sagutin din natin kung nandyan po tayo sa mga bahay natin, bakit ang daming matatagal na Christian, bakit ang daming Christian sa church na ayaw pa rin mag-commit sa God's calling? O ayaw sumunod dun sa yes, o hindi makapag-yes sa tawag ng Panginoon. Meron daw po kasing tatlong bagay ito. What keeps people from saying yes to God? Number one, yung fear na sinasabi natin, ang sinasabi natin lagi pag tinatawag tayo ng Panginoon, baka hindi ko pa kaya, baka ma-reject lang ako, baka ma-judge lang ako. So, yung fear na yan yung unang-unang nararanasan daw ng mga tao bago siya pumasok sa ministry. Number two is insecurity. Ang dami namang magaling dyan, baka pwede sila na lang. I am not worthy, I am not skilled, hindi ako talented, wala akong gift. Yan po ang mga reason natin kaya hindi po tayo makapasok sa ministry. And then yung last po, yung feeling of not ready. Bata pa ako, pag magaling na lang po ako, tsaka na lang po pag matanda na ako. Hindi pa ngayon, may time si God para dyan. I'm sure narinig na rin natin yan sa mga leaders po natin, na maraming mga members natin ang sinasabi, tsaka na lang, marami pa namang time si God para dyan. Nasabi natin itong tatlo na to kasi many people believe God only uses the talented, educated, or the experienced people. Ito yung madalas na nakikita nating rason. Pero pag tinignan kasi natin sa Bible, kabaliktaran po talaga eh. Kung meron mang ginagamit si God, hindi yung magagaling na. Ang ginagamit ni God para ma-accomplish yung extraordinary things are the ordinary people. And Jeremiah was one of them. Yung mga simpleng tao lang. Kaya kung simple ka lang, candidate ka para sa ministry ng ating Panginoon. So, Jeremiah was one of them, ordinaryong tao na buhay sa darkest season or darkest history ng Judah, kung saan tinawag nga po ito spiritual bankruptcy. Kumbaga walang spiritual life ang mga tao noon. At kung meron mang pinaka-greatest na tao na reason na pwedeng sabihin si Jeremiah kay Lord, Lord, humanap na lang po kayo ng iba. Kaya lang si Jeremiah talaga ang pinili ng ating Panginoon. So here's what we are going to learn for today. God is not looking for impressive people. Hindi siya tumitingin, hindi siya naghahanap ng mga magagaling na tao. Pwedeng magagaling pero hindi yung mga sobrang impressive. Ang hinahanap ng Panginoon, surrendered people. Sabi po dito pag sinabing surrendered, people who have willingly laid down their own plans, desires, and control to trust and obey God's will. So pag sinabi kasing surrender, pag sa view ng Panginoon,
It is how we trust God. Pero pag sa view ng mundo, parang pag sinabing surrender, nagpapakita ng weakness no? So you don't have to be impressive. You just need to surrender or trust our Lord. Okay po, so 3 things why we need to surrender to God's calling. Number 1, God knows you better than you know yourself. Maniwala po kayo, God knows you well. Sobrang kilala po tayo ng Panginoon. Alam niya yung kakayahan ng bawat isa. Alam niya saan ka dapat ilagay ng ministry. Kung may nakakakilala man ng todo sa atin, walang iba yun kung hindi ang ating Panginoon. Sabi po sa Jeremiah 1:4-5, Now the word of the Lord came to me saying, Before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you. I appointed you a prophet to the nations. Everything begins with God. Sabi ng Panginoon dito sa verse na to, no? Jeremiah, bago ka pa mabuo, ako yung nagbuo sa iyo. Bago pa kita makita, kailan na kita. Alam ko kung anong kaya mo, alam ko kung anong hindi mo kayang gawin. And I consecrated you, al sabi pa ng Panginoon, I appointed you. Kumbaga, merong purpose na kagad ang Lord sa kanya. Jeremiah, pag tinignan natin, Jeremiah hadn't accomplished anything yet. Wala pa nga siyang napipreach, wala pa siyang miracle na nagagawa. Wala pa siyang napapatunayan. Pero ang Lord meron na kagad purpose sa buhay niya. Kahit na wala pang kaplano-plano nga si Jeremiah, may plano na at pinili na siya ng ating Panginoon. Same with us. Parang tayo din, you don't have to prove something kay God bago ka pumasok sa ministry niya. Amen? Wala pa tayong dapat ipakita, wala pa tayong dapat i-prove, pero God knows us, may inalat na, may hinanda na ang Panginoon sa atin. Ang kailangan na lang natin, we need to be available and present. Kahit ako naman, mas pipiliin ko na yung available kaysa sa magaling nga, lagi namang absent. Amen? So, bakit mas gusto ni God yung mga kagaya ni Jeremiah? This reminds us that our calling is rooted in God's grace and not our performance. Ang galing So, pinapakita lang na yung paglilingkod natin, based pa rin siya sa biyaya ng Panginoon at hindi sa galing mo at hindi sa mga kaya mo. Okay? At mas lalong hindi tinitignan ng Lord. Tingnan niyo po ito, marami kasing mga tao ayaw pumasok ng ministry kasi sinasabi nila marami akong marami akong maling nagawa noon. Even my family, pangit yung family background ko. Marami akong mga past mistakes. At sinasabi ng iba, maraming sinasabi yung mga tao sa akin. Baka pag nakita pa nila ako dyan sa harap, kung ano pa yung masabi nila. Wala naman po tayong matatago kay Lord. Amen po ba? Kahit si God, alam niya yan. I know who you are kasi because I created you. Yan yung sabi ng Panginoon. Kaya don't let your past determine you. Huwag mo nga hayaan na i-determine ng past mo kung ano yung pagpasok mo sa ministry. Hindi ako makakapasok kasi ganito yung nakaraan ko. Hayaan mo na ang Lord ang magsabi sa iyo, I know your purpose. So kung kilala tayo ng Panginoon at still tinawag pa rin tayo ng Panginoon, you don't need to fear kung ano man yung sasabihin ng ibang tao. Kasi kung meron mang dahilan bakit tayo nasa ministry, it is only because of God's grace. Amen? So are you living according to what people say about you or according to what God says about you? Amen? Point number 2. Okay, point number 2. Our excuses never cancels God's calling. Lahat ng mga excuses mo will never cancel God's calling. Ang ganda lang nito, kasi dito yata magaling yung mga Pinoy sa mga excuses, Maraming swimming ang hindi natuloy dahil sa dami ng mga excuses natin. Ang daming lakad ang na-cancel dahil sa excuse ng tao, yung tropa mong paasa. Dahil daming aalis na lang, hindi pa natuloy. Kasi yung makwento mong tropa na nung nagkwekwentuhan, maingay, nung araw na alisan na, hindi pinayagan, may sipon, may ubo, may sakit, ang daming dahilan, ang daming excuses. Dito yata magaling ang mga Pinoy.
So sa Jeremiah 1 to 6, ito rin pinakita ni Jeremiah yung mga excuses niya. Sabi dito sa Jeremiah, basahin ko lang po, no? Then I said, Lord God, behold, I do not know how to speak, for I am only a youth. Bata pa ako, Panginoon, hindi ko pa kaya magsalita. Paano ko po ililid? Paano po ako magiging prophet para sa bansang Juda? But the Lord said to me, do not say I am only a youth. For to all to whom I send you, you shall go, and whatever I command you, you shall speak. At ang sabi pagdating ng verse 8, do not be afraid of them, for I am with you to deliver you, declares the Lord. Habang binabasa ko to, ang nakita ko lang naman na magandang naging reply lang ni Jeremiah, no? Hindi niya kagad sinabing ayoko. Nung tinawag siya ng Panginoon, hindi mo niya sinabing wag po ako, iba na lang po. Hindi niya sinabing I don't want to serve. No, ang alam niya, hindi po ako capable, Lord. Hindi po ako qualified. Ang pinaka-belief niya lang, ang believe niya lang during that time, I am not qualified. And ito rin yung maraming pinaka-excuse natin bilang mga nasa loob ng simbahan. I am not qualified. Sabi mo sa katay mo, I am not qualified. Ito yung excuse natin bata pa ako, tsaka na lang ako sasali dyan. Yung mga matatanda naman, matanda na ako, wag niyo ako isali dyan. Kailan ka sasali? Okay? So I don't know enough. I failed too many times. I'm not gifted. Makasalanan po ako para lang po sa mga banal po yung nasa gitna ng simbahan na yan. Hindi po, marami po sa atin, hindi naman talaga ayaw mag-serve. Ang baba lang talaga ng tingin natin sa sarili natin. I am not deserving, I am not qualified. Pero normal po ito, no? Pero pagbabalikan po kasi natin yung Bible, parang lahat halos ng tinawag ng Lord, ganyan ang laging sinasabi. Si Moses, sabi ni Moses, I can't speak. Di ako magaling magsalita. Si Gideon naman, I am the weakest. Si Isaiah, I am unclean. Si Peter, I am sinful, Lord. Hindi mo ako pwedeng magamit. Si Jeremiah, I am too young. So every servant have excuses. Kaya tayo minsan, doon na rin tayo nabuhay. Marami tayong excuse pag tinawag tayo ng Panginoon. Pero ang sagot kasi ng Panginoon dyan sa mga excuses natin, God's promises. Amen? God didn't tell Jeremiah, actually, talented ka naman. No? Instead, He said, don't be afraid. I am with you. So, ang laging sagot lang ng Diyos sa atin, pagka ganyang sinasagot na natin siya ng mga excuses natin, I am with you. Trust me, I will provide. No, don't be afraid, for I am with you. I will deliver you. Alam mo, gusto kong example dito, no? Para bang nag-a-apply ka sa isang sikat na company. Halimbawa, Google, Microsoft, Facebook, o ano pa bang mga sikat na company yan. Basta nag-a-apply ka sa isang sikat na company. Pagpasok mo ng company, ang naghatid sa'yo, hindi yung nanay mo, hindi yung tatay mo, ang naghatid sa'yo si Jesus. Ang naghatid sa'yo yung may-ari mismo nung may-ari, ang Diyos mismo nung may-ari ng company. At sinabi, anak ko to, tanggapin mo to. The solution wasn't greater confidence in Jeremiah. Hindi kailangan ni Jeremiah ng greater confidence. It was greater confidence in God. So yung magkaroon tayo ng confidence na sasamahan ako ng Lord pag pumasok ako dito. Yes, hindi natin kaya, pero gusto kong ipagpatuloy mo gamit yung kakayahan ko. Yan yung sabi ng Panginoon sa atin. Hindi mo kaya, pero kaya dahil kasama mo ang ating Panginoon. So God has never called anyone because they are sufficient. Hindi naman tinatawag lagi ng Lord yung tao pagka alam niyang kaya lang He calls people who depend on Him. Ang ganda nga nito sana ma-play yung yung pinaka PowerPoint natin. Your weakness is your unwillingness. Yan lang naman yung kahinaan natin kaya hindi tayo makapasok sa mga ministry kasi kahit tayo mismo, ang dami nating excuses and we are unwilling. So, wag tayong kabahan kasi when God calls, He also promises His presence. Amen? Okay, point number 3. God's word changes people. Jeremiah 1 verses 9 to
19. Okay, basahin ko lang po Sabi po dito, Then the Lord put out his hand and touched my mouth, and the Lord said to me, Behold, I have put my words in your mouth. So then the Lord touched Jeremiah's mouth and said, Behold, I have put my words in your mouth. Kung titignan natin, pwede namang patalinuhin na lang ni God si Jeremiah kasi magaling naman talaga si God sa ganyan He can perform miracles nga, di ba? Pwedeng sabihin ni Lord, gumaling ka in 3, 2, 1. Pwede naman po yun Pero hindi kasi ganun nagwo-work yung power ni God. God did not improve Jeremiah's communication skills first. Ang ginawa niya, He gave him His words. God put His own words sa mouth ni Jeremiah. Bakit hindi na lang pinahusay si Jeremiah? Kasi God's power is not found in human eloquence. Hindi nakikita yung kapangyarihan ng Panginoon sa galing mo magsalita, sa boka mo, sa husay mo magsalita, sa dami ng alam mo. Maraming tao magaling magsalita, mayroon pang mga tao na kahit hindi mo naman kailangan yung bagay, dahil ang galing niya lang magsalita, mapapabili ka Di ba? Yung iba nga parang sinasabi pa, parang na-hypnotize niya ako, ang galing niya magsalita. Pero God's way, that's not work that way. God's power is only found in divine truth. Kaya ang nilagay ng Lord sa bibig ni Jeremiah, yung mismong salita niya, hindi yung galing ni Jeremiah. Kasi sa bawat salita na nanggagaling mismo sa bibig ng Diyos, yun yung kailangan ng mga tao para magbago sila. No, alam ni God, maraming makakalaban si Jeremiah sa ministry na to. Sabi nga kung titignan nga po natin, sabi pa daw ni God, people will reject you, kings will oppose you, false prophet will criticize you. Merong magkikriticize sa'yo sa gitna ng mga pinapagawa ko sa'yo. He would preach for decades with very little success. Yung hindi mo kagad makikita yung success. Kaya sabi ni God, huwag kang matakot. I am with you. Kasama mo ako. Gumagaling lang naman tayo kasi kasama natin talaga ang Panginoon. Amen? Hindi naman kailangan sobrang todong galing muna. Nagiging okay lang tayo sumayaw kasi kasama natin ang Panginoon. Nagiging okay tayo tumugtog kasi kasama natin ang Panginoon. Okay yung pag-speak natin kasi kasama natin ang ating Panginoon. Wala tayong lahat pwedeng ipagmalaki. Yung galing mo, may mas magaling pa dyan. Yung alam mo, may mas maalam pa sa'yo. Lalo na yung panahon natin ngayon, may AI na. 'Di ba? Ang daming pwede mo kagad makuha sa YouTube, sa Facebook, sa internet, kay Google. Ang dami mong karunungan na pwede mong pagkuhaan. Pero what people truly need is God's truth. Yung katotohanan ng ating Panginoon. At yun yung nagkukonvict ng puso, yun yung nagbabago ng buhay, yun yung nagbibigay ng lasting hope sa atin. Yung story po ni Jeremiah, sana will remind us na yes, hindi natin kaya. Mahirap mag-serve, mahirap maging part ng ministry. Pero God sends us. Pero before God sends us, sineshape naman tayo ng Panginoon. Before tayo gamitin ng Panginoon, before He uses us, He prepares us. Before He asks us to speak, He teaches us to trust Him. So kung meron man po dito, hanggang ngayon iniisip mo pa rin, Lord, hindi ako qualified para sa ministry. You may think bata ka pa, or yung iba naman matanda ka na, kaya hindi mo na kaya. Marami ako mga pangit na nakaraan, failures. Ito yung nagbibigay sa akin ng takot para ma-disqualify ako. Pwede ba tignan nyo na lang to? God is still asking, will you trust me? Kaya mo yan. No? Deep roots begins with obedience. Trust God today. Magtiwala po muna tayo sa Panginoon today. Kaya nga po tayo nag-start na rin ng ministry fair, Kasi gusto natin, lahat talaga tayo maging part na rin po ng ministry ng Praise Church Ubando. So, sali tayo, maging part po tayo, regardless of our past, regardless of our kakayahan, ibigay mo sa Lord yan. I believe sasamahan po tayo ng Panginoon. Sabi ko nga po, kung meron man po akong testimony na pangahawakan, bakit po ako tumagal sa Lord? Walang iba kung hindi ang malaking nakatulong sa akin kung hindi yung ministry.
Kung hindi po ako natutong maggitara, kung hindi po ako natutong mag-serve sa Lord, I believe wala na rin po ako sa church. Pero yun po talaga yung tumulong sa akin para manatili at maglingkod sa ating Panginoon. So, ang challenge ko po sa atin for today, this week, ask yourself, what excuses have I been giving to God? Anong mga excuses yung binibigay ko kaya hindi pa rin ako makapasok? Pangalawa, do I believe God's opinion of me more than my own? Mas pinaniniwalaan ko ba yung mga sinasabi ng Diyos kaysa sa sinasabi ko sa sarili ko? Mahina ako, hindi ako marunong, hindi ako talented. Ang sabi ng Panginoon, kaya mo yan. Tuturuan kita, ako magsasalita para sa'yo. Where is God calling me to obey today? Ano ba saan ako tinatawag ng Panginoon para sumunod ngayon? When God calls, simply obey. Amen? Sana may natutunan po tayo ngayon. So, hindi po madali, pero sa bawat pagtawag ng Panginoon, lagi po nating piliin lang na sumunod sa Kanya, gaya ng ginawa ni Jeremiah. Kahit natatakot, kahit pinanghihinaan ng loob, wag kang malungkot kasi kasama mo ang ating Panginoon. Amen? So, sige, tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa binigay niyo po sa aming bagong lesson kung saan kami po ay tinuturuan mo para maging deeply rooted into your presence, Panginoon. Dito po sa week 1, pinag-usapan po namin na when God calls, ang kailangan po pala naming gawin, Panginoon. Hindi po sabihin yung mga kahinaan namin. Kung hindi, Panginoon, sundin kung ano yung mga pinapagawa niyo lang po para sa amin, Panginoon. Give us the courage, Panginoon, para pumasok sa ministry. Give us the courage, Panginoon, Lord God, na maging involved sa ministry, ipagamit yung buhay namin para sa iyong kapurihan lamang, Panginoon. Lord, even yung bagyo na ito, nilalapit po namin sa iyo. We pray, Panginoon, na sana po mag-stop na rin po ito at para maging okay na rin po ulit ang lahat, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po. Protect each and everyone sa Ubando at sa mga binabaha, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, magbigay ng kaligtasan, safety sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name, Amen. Amen.